Tingnan nyo mga kaaruba ang kahibangan ng isang DDS na to. Tingnan niyo ha, pakinggan niyo. Tingnan niyo yung kabaliwan niya. Hindi ka nahihiya sa ginagawa mo na ganyan. Hindi ka nahihiya na nakikita ng pamilya mo yung ginagawa mo na kahibangan mo. Diyos ko po. Ito po, panoorin ninyo. Alam niyo po ba mga kuradang, nakakaiba na ang Davao ngayon. Hindi ka na makakapunta sa Davao pag wala kang Davao Tourist Passport. Hindi ka po inaalaw kasi alam mo kung bakit. Dahil sa mga buhaya na pupunta-punta na lang basta doon sa Davao. Ngayon malalaman na kung sinong from Luzon ng mga buhaya na pupunta sa Davao, di ba? Para sa safety ng mga tao sa Davao, lalo sa mga Duterte. So dapat ngayon, ang kasunod, dapat meron na rin ang Visayas, di ba? Ang Visayas dapat meron na rin. Hindi ka makakapunta talaga ng Davao pag, not only in Davao. Hindi ka makakapunta ng ibang area, dapat ng Mindanao. Kung wala kang passport, dapat yon, not only in Davao, dapat all Mindanao. And gano'n na lang din po ang gawin sa Luzon. Kaya nga, ang Davao nga ngayon is gusto nang humiwalay sa Luzon dahil magulo po talaga ang Luzon. At lahat naman ang kita dyan sa Mindanao na pupunta lang sa Luzon, even Visayas na pupunta sa Luzon, tapos ang balik lang ng Mindanao and Visayas is only 10%. Tapos hindi pa sinusuportahan, di ba? Sabihin nyo, Ramon Tulfo, sabihin mo na hindi hindi makaka-survive ang Mindanao. Excuse me, Mindanao siguro naghahatid sa inyo dyan kung ano mga pagkain na meron kayo dyan. And mga prutas, di ba? Kung walang Mindanao, wala kayo. Kaya ayaw niyong ihiwalay ang Mindanao dahil doon kayo nakikinabang, di ba? And also Visayas, mga walang hiya kayo. Ramon Tulfo, para ka na naginip ng gising. Parang hindi ka taga Mindanao. Ulul. Pati mga buhaya na yan, hindi na yan tatanggapin pag pumunta sa Mindanao. Hindi i-approve ang kanilang passport. Kaya mga kodang, bye-bye na. Oh, diba? Grabe, no? Yung kahibangan niya, no? Hindi siya nahihiya sa mga pinagsasabi niya. Grabe ka. Bye.